kila Rita at at Atty. Paolo. pinag-uusapan ang pagkatalo nila ng kaso sa custody ng bata. Ayon kay Rita at Tupe ay hinding-hindi sila papayag na mawawala sa kanila si Baby Andrew. At base sa sinabi ni Rita na sa kagustuhan ni Peterson na mangyaring bumalik siya sa kanya, pero hindi naman daw ganun katanga si Rita para bumalik pa ito. At sinisigurado naman ni Tupe na hindi mangyayari na mawala si Baby Andrew sa kanila. Nakiusap si Tupe kay Atty. Paolo na sampahan ulit si Peterson ng anumang kaso, ngunit wala silang ebidensya na mag-file ng kaso kahit pa doon sa DNA result ay wala itong halaga at hindi iyon tatanggapin ng fiscal office. Napapaisip silang tatlo kung ano ang dapat na paraan. Pagsapit ng gabi ay naroon sila Rita at Baby Andrew. Habang kalong ito ni Rita ay di niya maiwasang isipin ang mga nangyayari sa kanilang mag-ina. At pinagmamasdan sila ni Tupe sa likod nito. At sa kanyang kaisipan ay hindi papayag na palakihin ang anak niya sa isang katulad ni Peterson. Sa banda kung saan kasama naman ni Peterson, si Ellie ay may inireport ang taong inutusan ni Peterson tungkol sa pag-iimbestiga niyang gamot na iniinom ni Tupe. At prinesenta ang lalaki iyon ang boteng naglalaman ng gamot. At based sa kanyang investigasyon ay sinabi niyang may nagreseta daw na kaibigan ni Tupe na doktor para sa paulit-ulit na sakit sa kanyang braso. At hindi mawawala. So ibig sabihin, addicted na si Tupe sa regulated drug na ito. Anya ni Ellie. At ayon kay Ellie ay magagamit niya iyon laban kay Salcedo. Good job, magagamit natin iyan. Kailangan nating kumilos para tuluyan ng mawala sa buhay namin niyang Tupe na yan. Anya ni Peterson. Tinawagan ngayon ni Peterson ang lalaking gumawa sa pagpatay noon kay Miguel Salcedo na ama ni Tupe at nag-offer ito sa kanya ng perang nagkakahalaga ng 200,000 pesos kapalit ang buhay ni Tupe. At ipinaalala niyang dapat ay malinis na trabaho. Dumalaw naman si Peterson sa bahay nila Tupe at sa may mesa kung saan nakadisplay ang litrato nila Tupe kasama ang pamilya niya ay itinaob ni Peterson. Pagkataob niya ay dumating si Rita. Tinanong ni Rita kung anong ginagawa niya doon at sumagot na siya kung pwede ay dalawin ang anak niya kahit hindi niya araw para bisitahin ito. Hindi. Saya na rin nanggaling at hindi mo araw ngayon, anya ni Rita. Tinatawagan naman ni Aling Celia si Rita at hinahanap si Baby Andrew habang nandoon sila nag-uusap ni Peterson. Sa pagkarinig ni Peterson na wala ang anak niya ay nagalit ito at inihagis niya ang palayok sa may kusina. Nasaan ang anak ko? Kasama si Tupe, anya ni Rita. Kasama si Tupe na wala akong permiso? Anya naman ni Peterson. Oo, dahil pinagkakatiwalaan ko siya. Pwes, hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Ibalik niyo ang anak ko, ngayon din, anya ni Peterson. Sa bahay naman nila Kiko ay pinuntahan ng kasamahan ng tatay niya at nakikiusap siya na gusto na niyang sabihin ang katotohanan sa otoridad ang pagpatay sa tatay ni Tupe at ayaw na niyang ituloy ang ipinapagawa ni Peterson sa kanya dahil sinisingil na siya ng konsensya niya at nagkaroon ng cancer ang asawa niya at maging ang kanyang anak ay namatay. Ngunit hindi pumayag ang tatay ni Kiko na magsuplong dahil lalong magagalit si Peterson at baka madamay pa ang anak niyang si Kiko. Ayaw niyang madamay ito dahil siya na lang ang naiwan at mahal na mahal niya ito. Kaya kung anuman ang pinagawa sa kanya ni Peterson ay kailangan na niyang gawin dahil pag nagkataon ay baka sila naman ang ipetumba ni Peterson Alvarez. Matuloy naman tayo kila Rita at Peterson. Pinapatawan ni Peterson si Tupe ng kidnapping case kapag hindi niya ibinalik ang anak nito. Sumagat naman si Raymond na kidnapping agad? Wala pa namang 24 hours anya nito. At pwede ba? Maghugas dili ka. Hindi gagawa ni Tupe ng masama ang apo ko. Anya naman ni Aling Celia. Pati ba naman ikaw? Inuto ka na rin niya? Anya ni Peterson.
Pwede bang umalis ka na? Dahil kapag hindi ka pa umalis ay ipapadampot kita ng pulis, anya ni Rita. At walang nagawa si Peterson kundi umalis ito. Sa puntod ni Margaret ay dinala ni Tupe si Baby Andrew upang ipakilala ito. At nasisiyahan na pagmasdan ni Tupe si Baby Andrew at ang kanyang ate na si Margaret sa puntod nito. At sa likod naman ni Tupe ay naroon ang lalaking inutusan at binayaran ni Peterson upang itumba siya ito. Sa kabilang banda naman ay sinisigawan ni Peterson si Ellie at inuutusan niyang tawagan ang pulis para hanapin ang anak niyang si Baby Andrew. Peterson, kumalma ka. Hindi madali itong pinapagawa mo sa akin. Paano ako kakalma? Anak ko yung kinuha, Ellie. Anya ni Peterson. Hindi naman niya kinuha dahil pinayagan naman siya ni Rita. Paano maging kidnapping yun? Basta, gawan mo ng paraan para maging kidnapping. Anya naman ni Peterson. Peterson naman, nilalagay mo ako sa alanganin nito eh. Pakiusap, pwede bang maghintay muna tayo? Kapag hindi binalik within 24 hours, dun tayo kikilos. Anya ni Ellie. 24 oras? E paano kung tinakas yun? Paano ko pa hahabulin yon? Pasigaw na sabi ni Peterson. At lumayo sa kanya ito at tinawagan niya ang lalaking binayaran niyang papatay kay Tupe. Sumagot agad ang lalaki habang nandoon sa likod ni Tupe at sinabing nasundan na niya at naroon lang siya sa may burol sa barangay Ambon-Ambon at may binisita itong puntod. Nakikita mo ba sila ngayon? Anya ni Peterson. Opo boss, anya naman ng lalaking nagngangalang Joko. Okay, alam mo na ang gagawin mo at huwag mong hayaang masaktan ang anak ko. Pupunta na ako dyan, anya nito. Pinipigilan siya ni Ellie ngunit tumuloy ito. Pagkababa ng telepono ni Joko ay nakatanggap naman si Tupe ng text messages mula kay Rita at pinapauwi na sila ito kaya naman pumirmi na si Tupe para makauwi na sila. Pinapauwi na tayo ng mami mo anak, anya ni Tupe. Pagkatayo ni Tupe ay may tumambad na boses mula sa likod niya. At pagkalingon nito ay tinututukan na siya ng baril. Boss, pakiusap, huwag mong idamay ang bata, anya ni Tupe. Huwag ka nang maingay, pasensya ka na dok, napag-utusan lang ako, anya naman ni Joko. Tinututukan niya si Tupe ng baril at nagmamakaawa pa rin ito sa kanya. Makakaligtas pa kaya ang mag-ama sa kamay ng kasamaan ni Peterson? Ating aabangan ang huling 2 linggo.